Mahalaga ang papel ng mga daga sa ating ecosystem. Sila ay nagsisilbing major source of food para sa mga predators at scavengers, tulad ng mga ibong mandaragit at ahas. Gayunpaman, sila ay mga peste na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga pananim, ari-arian at mga alagang hayop. Kaya naman, dapat kontrolin ang kanilang pagdami. Kung gusto mong maprotektahan ang iyong tahanan mula sa rat infestations, narito ang ilan sa mga halaman at bagay na kinatatakutan o ayaw ng mga daga. Number 1. Peppermint. Ang peppermint ay isang aromatic plant na may kaaya-ayang flavor, scent at sensation. Matapang ang amoy nito at makakatulong para maging mabango ang buong bahay. Pero dahil sa natural sensory systems na taglay ng mga daga, ang amoy ng peppermint ay kasuklam-suklam para sa kanila. Ang mga daga ay highly sensitive animals na takot kahit sa kakaunti, ngunit matapang na amoy. In addition, ang peppermint ay mayroong natural compounds na ginagamit bilang rodent repellents, tulad ng menthone at pulgan. Ito rin ay eco-friendly at affordable na pangtaboy para sa iba't ibang klase ng peste. Bukod sa daga, ang paggamit ng peppermint ay tamang paraan din upang itaboy ang mga daga dahil hindi ito nagdudulot ng pinsala sa kanila. Number 2. Lavender. Ang lavender ay isa ring aromatic plant na popular dahil sa taglay nitong relaxing scent. Pinopromote nito ang stress relief at healthy skin. Mayroon itong calming effect na makakatulong sa mga taong may problema sa pagtulog. Maliban dito, ang scent ng lavender ay kasuklam-suklam para sa mga daga. Ang sense of smell ng mga daga ay mahalaga upang makahanap ng source of food, pati na rin ng kanilang magiging asawa. Ginagamit din nila ito para ma-detect ang presence ng mga predator. Samantala, ang strong aromatic scent na taglay ng lavender ay effective na pangtaboy sa mga daga, lamok at gamo-gamo. Kaya naman, magandang magtanim ng lavender sa hardin o gamitin ang scent nito sa loob ng iyong bahay. Number 3. Camphor laurel. Kung malawak ang spasyo sa iyong bakuran, maaari kang magtanim ng evergreen tree na camphor laurel. Ang punong ito ay matatagpuan sa Asia at nagtataglay ng makintab na dahon. Naglalabas ito ng camphor na may kakaiba at matapang na amoy. Ang camphor ay isang colorless wax extract at ang strong aroma nito ay hindi gusto ng mga daga. Ayon sa mga pag-aaral, ang camphor ay nagdudulot ng diarrhea o pagsusuka sa mga daga. Maliban sa taglay nitong cooling effect, lahat ng parte ng camphor laurel ay nagtataglay ng compounds na ginagamit bilang natural pesticide, tulad ng naphthalene. However, nakakalaso nito sa karamihan ng hayop. Nakakaapekto rin ito sa kanilang digestive system. Number 4. Chrysanthemums. Another plant na kinatatakutan ng mga daga ay ang chrysanthemums. Also known as mums or chrysants, ang chrysanthemums ay naglalabas ng potent smell na ayaw ng mga daga. Ayon sa mga pag-aaral, ang dried flowers ng chrysanthemums ay mayroong chemicals na nagsisilbing insecticides at pumapatay ng daga. Ang bulaklak ng chrysanthemums ay nagtataglay ng special insecticidal compounds na toxic at effective repellent laban sa mga daga. At dahil popular ang mga bulaklak nito, madali kang makakahanap ng chrysanthemums sa mga garden shops. Pwede mo itong itanim sa iyong garden o kaya ilagay sa loob ng bahay. Pero paalala lang, ang chrysanthemums ay toxic para sa mga aso at pusa. Kung ito ay makain ng iyong alaga, maaari itong magdulot ng pagtatae, pagsusuka at labis na paglalaway. Number 5. Rosemary. Kung naghahanap ka naman ng pangtaboy sa daga na safe para sa mga bata at alagang hayop, ang rosemary ay best choice para maprotektahan ang iyong tahanan mula sa rodent infestation. Ang rosemary ay hindi pinapansin ng mga pusa at aso. Maraming rosemary din ang kailangang makain bago ito magdulot ng hindi ka nais-nais na mga epekto. Ginagamit din ito sa culinary at medicine. Bukod dito, ang rosemary ay nagtataglay ng strong fragrance. Dahil mayroong sensitive smell sensory ang mga daga, ang amoy ng rosemary ay nagsisilbing natural repellent laban sa kanila. That's why ang mga daga ay hindi mamumugad o mananatili ng matagal sa mga lugar na may matapang na amoy. Number 6. Sage. Also known as salvia, ang sage ay miyembro rin ng mint family. Ito ay isang fragrant herb na madalas ginagamit sa medicine at culinary, lalo na sa pasta dishes. Pero alam mo ba,
Ang sage ay effective ring pangtaboy sa iba't ibang uri ng mga insekto at peste. Kinasusuklaman ng mga daga ang sage dahil sa taglay nitong masangsang na amoy. Pwedeng isaboy ang herbs o sage oil sa lupa at halaman sa paligid ng iyong hardin. Maaari rin itong isaboy sa mga siwang o bitak sa paligid ng bahay upang mapigilan ang pagpasok ng mga daga. Number 7. Lemongrass and citronella. Ang lemongrass at citronella ay kabilang din sa mga bagay na ayaw ng mga daga. Ang lemongrass ay isang tropical plant na kilala sa taglay nitong fresh at lemony scent na nakaka-overwhelm sa sense of smell ng mga daga. Gayun din ang citronella. Mayroon itong citrus scent na hindi gusto ng mga daga at iba pang peste tulad ng mga lamok. Maaari kang magtanim o maglagay ng lemongrass plant sa labas ng iyong bahay para itaboy ang mga peste. Kung wala kang oras magtanim, pwede ka ring gumamit ng citronella candles o essential oils dahil mas effective ito na pangtaboy sa mga daga kaysa sa halaman. Number 8. Garlic and onion. Ang garlic at onion ay staple seasoning sa ating mga tahanan. Mayroong strong scent ang mga ito na inaayawan ng mga daga. Ang garlic o bawang ay nagtataglay ng mga sulfur compounds na naglalabas ng pungent scent na kinasusuklaman ng mga daga. Samantala, ang paghiwa ng hilaw na sibuyas ay naglalabas ng powerful scent na nagdudulot ng iritasyon sa mata ng mga daga. Posible rin itong magdulot ng anemic symptoms kapag nakain ng mga daga. Kaya mainam magtanim ng bawang at sibuyas sa iyong bakuran o paso. Pwede kang maglagay ng onion slices sa paligid ng iyong tahanan para itaboy ang mga daga. Maaari mo ring katasan ang bawang at ilagay ito sa spray bottle na may tubig. Pagkatapos, i-spray ito sa mga lugar kung saan madalas makita o posibleng dumaan ang mga daga. Number 9. Elderberry. Isa rin sa mga halaman na ayaw ng mga daga ay ang elderberry o kilala rin bilang elder o elderflower. Ang elderberry ay ginagamit bilang medicinal plant dahil sa kakayahan nitong gamutin ang symptoms ng cold at flu. Ito ay native sa subtropical at tropical Asia tulad ng Pilipinas, China at Japan. Ang taglay nitong dark berries ay ginagawang honey o wine. However, nakakalason ang ibang parte ng halaman, lalo na ang bark nito. Nagtataglay ito ng lectins o mga chemicals na nagdudulot ng diarrhea, nausea at vomiting. Mayroon din itong strong fragrance na ayaw ng mga daga. Kaya naman, ito ay perfect na border plant para sa iyong garden dahil kaya nitong itaboy ang malalaki at maliliit na ligaw na hayop. Number 10. Black pepper. Bukod sa garlic at onion, takot din ang mga daga sa black pepper o itim na paminta. Ayon sa mga pag-aaral, ang essential oils ng black pepper ay effective na rodent repellent. Ito ay pinaniniwalaang nagdudulot ng kahirapan sa paghinga sa mga daga. Ang black pepper ay mayroong powerful scent na nakaka-irritate sa sensitive olfactory systems ng mga daga. So hindi kaakit-akit na kapaligiran para sa mga daga ang mga lugar na may scent ng black pepper. Ayaw ng mga daga ng black pepper dahil nag-iiwan ito ng amoy sa kanilang balat. May taglay din itong piperine na nakakalason sa mga daga. Pero para maging mas effective itong pest repellent, dapat patuyuin at durugin ang black pepper. Number 11. Daffodils. Kung mahilig ka sa mga bulaklak, ang daffodils ay effective ring pangtaboy sa mga daga. Ang daffodils ay may fresh floral scent na kasuklam-suklam para sa mga daga. Lahat ng klase ng daffodil bulbs ay iniiwasan din ng mga daga. Ang mga bulaklak nito ay nagtataglay ng lycorine at iba pang alkaloids na nakakalason sa mga hayop tulad ng daga, kuneho, usa at squirrel. Furthermore, may combination ito ng pungent terpenoids na pinopromote ang pollination at nagtataboy sa mga peste. Maganda itong itanim bilang outdoor plant o ilagay ang mga bulaklak nito sa loob ng bahay. Ngunit tandaan, ang daffodils ay maaaring magdulot ng pagtatae at pagsusuka sa mga alagang hayop, lalo na sa aso at pusa. So dapat itong ilayo sa iyong mga alaga. Number 12. Christ plant. Kilala rin bilang crown of thorns o Christ thorn, ang Christ plant o Euphorbia milli ay isa ring effective rodent repellent. Ang halamang ito ay nagtataglay ng matutulis na tinik at nakakalasong katas na kinatatakutan ng mga daga. Ang sap o katas nito ay mayroong 4-ball esters
na toxic sa malalaking hayop. Nagdudulot ito ng sakit sa tiyan, pagsusuka at pagtatae, pati na rin skin irritation o blisters. Kaya siguradong hindi makakalusot ang mga daga sa lason at tinik ng Christ plant. Kung naghihinala kang may pumapasok na daga sa loob ng iyong bahay, maaaring maglagay ng Christ plant sa lugar o butas na posible nilang daanan. And there you have it, ang mga halaman at bagay na kinatatakutan o ayaw ng mga daga. Alin sa mga halaman na ito ang meron ka na? Or kung wala pa, alin sa mga ito ang gusto mong itanim?